Madalas na mangyari sa ating mga kababayan na lumalaban sa ibang bayan ay lagi talagang minamaliit at inaangasan ng kalaban. You will never win, fuck you. Laging winawalang hiya, binubo at hindi pinapakitaan ng respeto, lalo na kapag ang ating kababayan ay patpati na Pilipino. Pero ibahin nyo po ang tatlong boksingerong Pilipino na bibida ngayon sa ating kwento, dahil kahit na sila ay minaliit dahil sa pagiging patpatin at maliit, ibinaon nila ang kalaban para makuha ang respeto at paghanga ng mga dayuhan. Sino ang tatlong boksingerong Pilipino na ito na nagpatotoo na ang isang Pilipino ay hindi pwedeng maliitin ng dayuhan dahil nasa dugo talaga natin ang pagiging mandirigmang palaban? Final seconds of what's been. Oh! Well, it's a slip. Alam nyo ba na may isang Pinoy na boksingero na noong una ay nilait at minaliit sa bansang Australia, pero naging pinakasikat sa bansa nila dahil dito hinangaan na ng Pilipino dahil napakatindi ng kanyang kamao. Isang Pinoy boxer ang literal na nilait, pinagtawanan at binubo sa bansang Australia. Ang nagpasikat talaga ng gusto sa mga Australiano at pinatunayan sa kanila na dapat siyang irespeto sapagkat ang Pinoy na ito ay isa pong napakahusay na boksingero. Tinalo niya ang isang nakakatakot na bato-bato at bordadong Australiano na crowd favorite pa ng mga tao, at sa pangalawa niyang laban dito ay dinalian niya ng leeg ang kanyang nakalaban na Thai na boksingero habang bugbog sarado at knockdown ang inabot sa kanya ng pangatlo niyang nakalaban dito na isa ring Australiano. Kaya naman pinalakpakan at hinangaan na talaga siya sa bansang Australia, malayo na sa dating binubo, nilait at pinagtawanan nila. Si Jan Cortejos ay isa ring Pinoy na boksingero na nakipaglaban sa featherweight division. Nakabase siya sa bansang Australia, ngunit purong dugong Pinoy na nagmula sa Surigao del Sur, pero naninirahan na ngayon sa Sales Victoria, bansang Australia. Dahil siya ay may edad na 33 anyos nang pasukin niya ang professional boxing, inakala nila na siya ay mahina na at wala nang kakayahang manalo laban sa mas bata at palaban na Australiano. Araw ng Linggo, November 28 taong 2021 sa Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, bansang Australia, magaganap ang laban ng ating kababayan kontra sa bordado at batu-batong kalaban. Si Josh Richard ay may nakakatakot na pangangatawan at isang dekalibring kalaban. Bukod pa rito, siya ay crowd favorite ng karamihan. Pagpasok ng Australiano, naghihiyawan ng mga tao, halatang ito ang kanilang paboritong boksingero. Habang pagpasok naman ng ating pambato, binubuka agad siya ng mga Australiano, halatang wala silang respeto sa ating boksingero. Lumala pa ang sitwasyon ng pinakilala na ang Pinoy. Grabe ang panglalait, pagtatawanan at pangbubo ng mga tao. Talagang hindi nila ito pinakitaan ng respeto. Round number 1, masama kaagad ang titig ng kalaban sa ating kababayan. Halatang hindi ito nagbibiro at gustong tapusin ang ating pambato. Pero nahirapan talaga siya ng gusto dahil sobrang liksi po ng ating boksingero. And on to Josh Richards. This is a quite the fighter. Hindi matamaan ng Pinoy ng kalabang Australiano habang palagi siyang nasasapol ng ating boksingero.
Sa round number 2, kumpiyansa talaga ang Australiano na mananalo talaga siya kontra sa ating pambato. Ngunit nakakalamang na talaga ng gusto ang Pinoy sa laban na ito. in this round. But he'll certainly come good for sure. Yeah, he's going through that counter left hand straight down the barrel. And it's the end of the round. Round number 3, naging agresibo na si Jan Cortejos. Maganda ang kanyang pinakitang depensa habang impresibo naman ang kanyang opensa. Big backwards. And make John go toe-to-toe. Yeah. Needs to get his lead right foot outside. John, Yes, cut off the ring. you're absolutely right, Lee. He needs to change the trajectory of this fight. Nice left right there from Cortez. Yeah. Sa round number 4, ang mga taga-suporta ng Australiano ay nakakunot na ang noo, nagdarasal na magkaroon ng himala at huwag matalo ang kanilang pusta sa kanilang paboritong boksingero habang pinaglalaroan na lang ng Pinoy ang kanilang boksingerong Australiano. Everyone's excited to see what's going to happen. The crowd putting their fighter on. Ladies and gentlemen, we have a main event on here. Bugbog sarado ang Australiano sa ating pambato habang lumipat na ng inidolo ang mga tao. Pangalan na ng ating pambato ang sinisigaw ng mga ito. Panalo ang Pinoy by a unanimous decision at nakuha niya ang paghanga at respeto ng mga Australiano. By unanimous decision, red corner, John Cortez. Araw ng Sabado, June 25, taong 2022, sa Sale Memorial Hall, Victoria, Bansang Australia, isang Thai boxer ang humamon sa ating pambato. Si Don Latip sa Mansulong ay isang Thai at palaban na boksingero. Ngunit ang hindi niya alam ay mapait ang sasapitin niya sa ating pambato. Sa round number 2, malalakas na kombinasyon ang pinakawala ng ating pambato. Sa tindi ng mga suntok, halos na bali na pala ang leeg ng Thai na kalaban nito. Darren tips on the canvas. What's happening He here? looks injured. Something wrong. Namilipit ito sa sakit at inireklamo ang leeg na napinsala sa laban. Literal na pinalipad ng Pinoy ang ulo ng kalaban. I really don't like to see this. It's never good. Araw ng Sabado, July 16, taong 2022, sa Gippsland Regional Sport Complex, Victoria, Bansang Australia. 3 linggo lang ang makalipas, muling lumaban ang Pinoy sa isang Australiano. Si Daniel Hardward ay crowd favorite dito, ngunit 3 beses siyang pinabagsak at binugbog talaga ng gusto ng ating pambato. Cortejos trying to make it 3 straight. Harwood after a competitive loss to Tyler Blizzo in the first of 4. She won in the first bout of the night tonight, so he's made his way. So we've got the classic southpaw, steer them onto your rear hand. Cortejos to the white gloves and Daniel Harwood behind the left hand there, but where's one coming back and hits the count shot but left himself exposed and Cortejos capitalised. Certainly looks like he's got heavy hands caught. That's He's going to check. One step to the side. Okay, you're good. Okay. Early knockdown. Early times on the canvas, fought back competitive across the journey there. Cortejos right. Harwood's going to have to work hard. He's my back problem. got the earmuffs up as well. Harwood as he tries to move in and Harwood, so a slippery rule.
off to a good start for Harwood. Or jab him with the right hand and tries to. The tails of tape says that we see Cortejos landing that left hook over the top of the southpaw jab of Harwood. Right hand from Cortejos caught Harwood on the way in. A little bit of a spice trying to double over somewhat as a grudge match to go along with both of their careers. And Harwood eager to land that left hand for the southpaw. And again, just wrapping around the back of his neck. Wait for he's going to rule it as a knockdown. Panalo dito si Jan Cortejos na isang Pilipino. At ang malupit na kwento dito ay ang dating minamaliit, tinawanan at binubo ay talaga namang hinangaan na ng gusto, nirespeto na ng mga Australiano. The boys will be happy. It gave us a reaction. It did, and it also lets you know that Moran was tired. Oh, you know what? There was a slight little left hand. The way he jumped in when he punched and kicked, you know, just like he's doing MMA. Right. Yeah, there you go. Madalas minamaliit at laging inaangasan ng kalaban pero ayaw magpatalo at sa ring niya pinapatunayan ang kanyang bangis sa pakikipagbakbakan. Ganito natin ilalarawan ang isang maliit na Pinoy na nagpatumba ng mga higanting kalaban at sa bansang Amerika talaga namang siya ay hinangaan. Si Bruno Padigas Escalante Jr. o mas kilala bilang Bruno Escalante ay nagmula sa Sibuga, lalawigan ng Cebu. 8 taon lang ang ating bida nang mag-migrate sila sa Amerika at sa Hawaii sila ay tumira. At dito na siya nahilig sa boxing at nagsanay para maging batang boksingero at tinagurian siya bilang aluhakid ng mga Amerikano. At dahil sa kanyang husay sa ibabaw ng ring ay nagkampiyon siya noong 2012 sa US Olympic ng boxing. Dahil kulang sa tangkad ang ating bida, madalas minamaliit siya ng mga nakakalaban niya pero ayaw niya magpatalo kaya inaangasan niya rin ang mga ito at sa loob ng boxing ring niya pinapakita ang lakas ng isang maliit na Pilipino. Kaya naman nasubukan kaagad ang ating bida ng isang napakahambog na MMA fighter ng Amerika. Ang tinaguriang Tarzan dahil sa mga astig at angas ng galawan niya. Ang nang maliit at nang pakyo pa sa bagitong Pinoy na ating kababayan. You will never win, fuck you. Pero ang hambog na Tarzan na Amerikanong ito ay pinabagsak ng Pinoy sa first round ng kanilang bakbakan. Good straight left from Bruno. At sa pangalawang round ay brutal knockout ang inabot niya sa ating bida. Oh, and another left straight. Rock Sandoval. Dahil sa tindi ng kamao ng ating bida ay umayaw na talaga ang Tarzan na Amerikano dahil hilong-hilo na pala siya sa suntok ng Pilipino. At may isang astig na MMA fighter na gustong maging isang boksingero ang naghamon sa ating pambato. Ito ang kanyang unang laban sa boxing kaya pinili niya ang Pilipino kasi akala niya easy fight lang ang ating pambato. Kaya inangasan niya talaga ng gusto. Si Martin Sandoval ng Amerika ay ang tinaguri ang Tarzan. Ito ang kauna-unahang laban niya sa boxing. Pero ito na pala ang una't huling laban ng Amerikano dahil wawasakin siya ng gusto ng ating pambato. Sa round number 1, minaliit talaga ng Amerikano ang kababayan natin Pilipino. Pero ikakagulat niya dahil sa round na ito, babagsak ang Amerikano. Christian Prince up here, joined by former two-time up right now in the ring, Bruno Escalante in the black trunks with white trim, and his opponent, Martin Sandoval, in looks like Muay Thai. He's a pro right now. He's, a lot of, kickboxing, trying to be, trying to be a fighter, and Right. That's what it seems. That's interesting because I had a chance to talk to Sandoval in the dressing room. He's actually a mixed martial artist. He fights in the cage. He has a 6-3 professional record in MMA, making his boxing debut. So it's kind of interesting because you see a lot of boxers lately that have been crossing over into MMA, and now Escalante is going from MMA to boxing. Oh, that's a Superman punch right there, straight from the MMA playbook. But as you see, a boxer trying to turn to a UFC fighter, he don't do pretty good. And
Sandoval, he looks like he's doing pretty good right now. A lot of energy. Weird right now. Very awkward, very unorthodox. As a former boxer, you know, and involves such an unconventional approach and stance. You know, in this guy's right, you know, the new fighter. It's for them. You know, if I was Bruno, you know, all I have to do is take my jab in, big CS. Malaki at malakas nga ang kalaban pero hindi naman siya makatama sa ating kababayan. See if this thing is jab. See, he comes in right away. So he's making Sandoval look pretty amateurish right now. And for Bruno, this is only his third professional fight, so he's still kind of working on those jitters and things, right? Kind of getting comfortable in there. Yeah. But he seems to be, you know, he seems to be like he had a lot of amateur fights to me. Oh! Good straight left from Bruno. There you go, straight. Off that hip. Na-save by the bell pa ang kalaban. Pero sa susunod na round, sa round number 2, wawasakin na ng ating kababayan ang Amerikano na mayabang na kalaban. Sandoval definitely. Kitang-kita dito sa replay kung gaano kaganda ang patama ni Bruno Escalante sa mayabang na Amerikano. Bagsak agad dito sa lakas ng kamao ng ating pambato. Keeping that left hand very low at his hip, like. Dito sa round number 2, dito bubulagta ang Amerikanong kalaban. At sa round na ito, dahil sa lakas ng ating kababayan, ay hindi na siya makakalaban. Sandoval, he looks like he's gonna try to grab Bruno, but like I said, you know, he's not probably, you know, like MMA fighter, you know, they tend to grab you and put you around. So that's what it looks like he's been doing. They're trying to. Oh! And another left straight. Drop Sandoval. I think we're about done here. That's it. Bruno Escalante wins. Grabe, sobrang lakas ng patama ni Bruno Escalante dito sa Amerikano. Kaya pala ito na warsyak ng gusto at nawala sa sarili sa pakikipaglaban sa Pilipino. At isa pa sa nakalabang napakahambog ng ating bida ay si Alexandro Marin na undefeated boxer ng Romania. Sa weigh-in pa lamang ay minaliit na talaga niya si Escalante dahil nakakatawa daw ang Pinoy na nagmistulang dwarf versus gigante. Kaya di na nakatiis si Kabayan at itinulak na niya ang Romania na kalaban. Nagsimula na ang kanilang bakbakan at wawasakin ng Pinoy ang kalaban dahil sa ginawa nitong pangmamaliit sa ating kababayan. More courageous in there, walking down Escalante. You're right. Some of the punches have not been effective just yet. Well, that was a pretty good one, too. He landed, Cynthia. But I know, as I was saying. yeah, but you know, there's gonna come fighter has to do. They'll talk about this in the gym. When you're gonna be a taller fighter getting inside, they always say make yourself small, which is another way of. Good left hand by Escalante. Yeah. 8 or 9 years ago. Yeah. I thought he was explosive career. Light probably isn't right. Yeah. So weird when he was taunting him yesterday in the weigh-in. The whole time they. Round 4 pa lang pero wasak na kagad ang mata ng kalaban. That was from the orthodox stance from Escalante. So this is off a punch, and that's a second one. See again, Escalante going to the right-handed stance, right on the inside. Tactically, that's probably been the worst place for Escalante throughout This round for Escalante. A lot of Escalante's defense when he's again. Oh, that was a nice left hand by Escalante. He needed. Good left hand again by Escalante. And these are, I have to assume, that in the fight with Obin, I didn't see that. Why do you think Obin deserved that decision?
Escalante now coming on. Marin trying to fight back. Final seconds of what's been. Oh! Well, it's a slip. Here in the closing seconds of this 10-round fight. Edwin Valero ng Pilipinas, minaliit ng maskuladong kalaban, ayon pinatumba niya sa round 2 lamang. May isang boksingero ang ating bida, ang naging isa sa pinakasikat na boksingero sa buong bansang Australia. May isang boksingero ang nagmula sa bansang Brazil, ang may halimaw na record. 21 wins with 21 KO, 100% knockout power ratio. Sanay na sanay ang boksingerong ito sa malalaking kalaban, at kahit gaano pa kalaki ang kanyang mga kalaban, knockout ang inaabot sa kanya dahil sa kanyang halimaw na galawan. Pero ang Brazilian boxer na ito na may halimaw na record ay nawasak at pinabagsak ng isang payat at patpati na Pinoy sa bansang Australia. Kaya naman ang girlfriend ng kalaban ay napapicture pa sa ating bida. Si Chamberlain Igbao Asis, o mas kilala bilang Jack Asis, ay nagmula sa Davao City. Malaperitel po ang istorya ng ating bida dahil sa kanyang murang edad ay sumakay na ito sa isang maliit na bangka upang makapunta ng Maynila. Dala ang kanyang pangarap na maiahon ng pamilya sa hirap. Siya ay nakipagsapalaran upang matupad ang pangarap. Ngunit pagdating niya sa Maynila ay bigo itong makakuha ng trabaho dahil masyado pa itong bata. Kaya naging palaboy siya at tumira sa bangketa. Buti na lang siya ay may nakilala na kumupkop sa kanya. Ginawa siyang boy at tindero sa tindahan ito. Naging kargador rin siya ng soft drinks sa tindahan ng may-ari ng gym na sakto naman na kaibigan ni Manny Pacquiao. Pinapanood lang ni Jack Asis ang mga boksingero hanggang siya ay nagka-interest na dito. Nagkaroon ng boxing match at siya ang nagwagi. Nakitaan talaga siya ng talento sa pagiging isang boksingero. Sunod-sunod ang panalo niya sa mga laban sa Pilipinas. Pero dahil maliit lang ang kitaan noon, ay hindi kasya para makatulong sa pamilya. Dito niya naisip na makipagsapalaran at pumunta ng Australia. Hindi naman siya nabigo dahil nakilala niya dito si Brandon Smith, ang may-ari ng Smithy Promotion, at dito na siya gumawa ng kasaysayan at naging sikat na boksingero sa bansang Australia. Naging laman siya ng mga balita sa Australia dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo, lalo na nang talunin niya ang isang nakakatakot na Brazilian na boksingero. Jack Asis has claimed the Super 8 title in an explosive bout against Jamie Hilt in Toowoomba on Saturday night. 8 fighters progressing through 2 pools to reach the grand final. Oh no, he's bloody quick. One of the biggest fights of his life as he puts his IBO Super Featherweight belt on the line next month. The championship means more to Asis than anyone could ever imagine. It marks his rise from homeless street kid to a world champion. Life has thrown more than its fair share of haymakers at the 33-year-old. As an 8-year-old in the Philippines, Asis boarded a boat to Manila knowing no one to earn money for his family. Pick up rubbish and buy food for me. Araw ng Biyernes, October 31 taong 2014, sa Rumors International Arena, Toowoomba, Queensland, Australia, dumayo ang isang Brazilian na boksingero. Si Isaiah Santos Sampaw ay may perpektong record na 21 wins, lahat ay sa pamamagitan ng KO, 100% knockout power ratio. Makakalaban niya rito ang ating pambato na naging boksingero sa bansang Australia. Si Jack the Assassin Asis ay naging kampiyon noon ng WBA o siya na Super Featherweight title. Sobrang angas ng entrada ng Brazilian na boksingero, habang crowd favorite naman po ang ating pambato. Maskulado at puro tato ang kalaban. Gigil na gigil itong talunin agad ang ating kababayan. Round number 1, medyo payat lang ang Pilipino, habang maskulado at wakin bordado ang kalaban ng ating pambato. Nagtansyahan ng lakas ang dalawang boksingero at naging maganda ang palitan ng mga ito.
At sa round number 2, dito natatapusin ng ating kababayan ang halimaw na boksingero na kanyang kalaban. Inabangan talaga ni Jack Aziz ang bawat galaw nito para maipatama niya ng perpekto ang kanyang napakalakas na counter na kamao. Sa lubha ng pinsala ay tumaob ito at hindi kaagad nakatayo kaya diniklarang panalo ang ating pambato. Hiyawan ng mga tao sa bansang Australia dahil sa husay ng Pinoy na nagbigay ng entertainment sa kanila. Tinanghal si Jack Aziz na bagong kampiyon na boksingero at hinangaan talaga siya ng gusto ng mga Australiano. Huwag kang mangmamaliit at mga hamak ng kapwa dahil laging may nakabantay sa iyo, ang Diyos na dakila. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.